Mga kababayan, paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamalaking pag-asa ng Pilipinas para magkaroon ng modernong fighter jet ay maaaring maunahan ng ibang bansa? At paano kung ang bansang yun ay hindi lamang bibili ng iilang eroplano, kundi 12-dosenang Gripen fighters na maaaring magpuno sa production line ng sub sa loob ng maraming taon? Ito ngayon ang usap-usapan sa defense community matapos lumabas ang mga ulat na seryosong pinag-aaralan ng Canada ang pagbili ng malaking bilang ng sub-Gripen fighters. May mga pagtataya pa nga na maaaring umabot ito sa humigit kumulang 72 aircraft kung sakaling matuloy ang plano. At dahil dito, maraming Pilipino ang nagtatanong, ano ang magiging epekto nito sa matagal ng pangarap ng Philippine Air Force na makakuha ng sariling Gripen fighters? Simulan natin. Sa kasalukuyan, ang Philippine Air Force ay naghahanap ng tunay na multi-role fighter aircraft na magsisilbing pangunahing sandata ng bansa sa himpapawid. Bagamat malaking tulong ang mga FA-50 na kasalukuyang ginagamit ng PAF, alam nating lahat na may limitasyon ang mga ito pagdating sa air superiority, long-range interception, at advanced combat operations. Dito pumapasok ang Gripen E at Gripen F ng Sweden. Sa loob ng maraming taon, itinuturing itong isa sa pinakamalakas na kandidato laban sa F-16 Block 70 at Block 72 Viper ng Amerika. Maraming dahilan kung bakit paborito ng maraming defense observers ang Gripen para sa Pilipinas. Una, mas mababa ang acquisition cost nito kumpara sa ilang katunggali. Sa madaling salita, mas marami ang maaaring makuhang capability para sa parehong budget. Ikalawa, mas mababa rin ang operating cost. Napakahalaga nito para sa isang bansang tulad ng Pilipinas na may limitadong defense budget at kailangang siguraduhin na ang bawat piso ay sulit ang paggamit. Ikatlo, kilala ang Gripen sa kakayahan nitong mag-operate mula sa maiikling runway at maging sa mga improvised airfields. Napakahalaga nito para sa isang archipelagic nation tulad ng Pilipinas na binubuo ng libu-libong isla. At ikaapat, may mga ulat noon na handang magbigay ang Sweden ng napakagandang financing arrangements upang gawing mas abot kaya ang pagbili ng Gripen ng Pilipinas. Ngunit ngayon, may bagong hamon. Ang Canada, isa sa pinakamayamang bansa sa mundo at miyembro ng NATO, ay sinasabing nag-aaral ng posibilidad na magkaroon ng mixed fighter fleet. Bagamat nakapili na sila ng F-35 bilang kanilang pangunahing fighter aircraft, may mga diskusyon pa ring lumalabas hinggil sa posibilidad ng karagdagang Gripen acquisition para sa iba't ibang operational requirements. Kung sakaling mangyari ito at umabot sa napakalaking bilang ng aircraft ang kanilang order, natural lamang na maaapektuhan ang production schedule ng sub. Dito nagsisimulang mabahala ang ilang defense analysts. Kapag dumami ang customer ng Gripen, lalo na kung malalaking bansa ang bibili, hahaba ang pila sa produksyon. Isipin ninyo na parang sikat na restaurant. Kapag dumami ang customer, mas matagal bago may hain ang order ng mga susunod na pumila. Ganito rin ang sitwasyon sa military aircraft manufacturing. Hindi basta-basta ginagawa ang isang modern fighter jet. Libu-libong bahagi ang kailangang buuin, assemble, test, at certify bago may hatid sa customer. At hindi lamang Canada ang potensyal na bagong customer. Nariyan ang Brazil na kasalukuyan ng gumagamit ng Gripen at nagpapatuloy ang produksyon nito. Nariyan din ang Thailand na isa sa mga matagal ng operator ng Gripen at may mga bagong order para sa mas modernong bersyon. May mga ulat din tungkol sa interes ng Colombia. May mga diskusyon rin sa Peru. At syempre, nariyan ang Ukraine na maaaring mangailangan ng malaking bilang ng fighter aircraft sa hinaharap para sa kanilang rebuilding efforts. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng mga bansang ito, napakalaki ng demand na maaaring harapin ng sub sa mga susunod na taon. Sa unang tingin, parang masamang balita ito para sa Pilipinas. Ngunit kung susuriin nating mabuti, hindi naman ganap na negatibo ang sitwasyon. Sa katunayan, may mga benepisyo ring maaaring makuha ang Pilipinas mula sa lumalaking interes ng ibang bansa sa Gripen. Isa sa pinakamahalagang benepisyo ay ang pagpapalawak ng production capacity ng sub. Kapag mas maraming order ang pumapasok, mas nagiging makatwiran para sa kumpanya na mag-invest sa karagdagang production lines, bagong kagamitan, at mas malaking supply chain network. Ibig sabihin, mas marami silang kakayahang gumawa ng fighter aircraft kada taon.
May mga ulat na target ng sub na palakihin pa ang kanilang kapasidad upang makagawa ng mas maraming Gripen aircraft taon-taon sa pamamagitan ng mga pasilidad sa Sweden, Brazil, at posibleng iba pang lokasyon. Kung magiging bahagi ang Canada sa ecosystem na ito, maaaring lalo pang lumakas ang pandaigdigang support network ng Gripen. At bakit ito mahalaga sa Pilipinas? Simple lamang, kapag mas marami ang gumagamit ng isang fighter aircraft, mas madali ang access sa spare parts, maintenance support, software upgrades, at future modernization packages. Mas nagiging sustainable ang buong programa. Sa madaling salita, hindi ka nag-iisang customer na kailangang umasa sa limitadong supply chain. Bukod dito, maaaring magbigay ng dagdag na kumpiyansa sa mga policy makers ng Pilipinas ang katotohanang interesado rin ng ibang advanced countries sa Gripen. Kapag pinipili ng ibang developed nations ang isang platform, nagsisilbi itong patunay na may kakayahan itong makipagsabayan sa modern battlefield. Ngunit kahit may mga positibong aspeto, hindi mawawala ang pangunahing tanong. Ano ang pinakamalaking panganib para sa Pilipinas? Ang sagot ay oras. Habang patuloy na pinag-aaralan at pinagtatalunan ang MRF acquisition program, patuloy ding lumalaki ang pandaigdigang demand para sa mga modern fighter aircraft. Kung maghihintay ng masyadong matagal ang Pilipinas, maaaring maubusan ito ng maagang delivery slots. At kapag nangyari yon, posibleng mapunta ang actual delivery ng mga aircraft sa mas malayong panahon. Ito ang paulit-ulit na babala ng ilang defense observers. Hindi sapat na magkaroon lamang ng paborableng financing. Hindi sapat na piliin lamang ang tamang aircraft. Kailangan ding maagap ang pagdedesisyon. Sa mundo ng defense procurement, ang pagkaantala ay may katumbas na presyo. Habang naghihintay ang isang bansa, maaaring mauna ang iba sa pila. At kapag napuno na ang production schedule, wala nang magagawa kundi maghintay. Sa kabilang banda, hindi pa rin naman nangangahulugan na tuluyan ng lumabo ang tsansa ng Pilipinas na makakuha ng Gripen. Sa katunayan, nananatili pa rin itong isa sa pinakamalakas na kandidato para sa MRF program ng bansa. Patuloy pa ring kinikilala ang mga kalamangan nito pagdating sa affordability, flexibility, survivability, at operational suitability para sa mga pangangailangan ng Philippine Air Force. Ang tunay na magiging batayan ng resulta ay hindi lamang kung gaano karaming Gripen ang bibilhin ng Canada. Mas mahalaga pa rin kung gaano kabilis makakapagdesisyon ng Department of National Defense at ang Philippine Air Force tungkol sa kanilang final selection. Kung maaprubahan ang pondo, maisara ang financing arrangements, at ma-finalize ang kontrata sa tamang panahon, may pagkakataon pa rin ng Pilipinas na makakuha ng pwesto sa production queue. Sa huli, ang interes ng Canada sa Gripen ay maaaring tingnan bilang isang double-edged sword. Sa isang banda, maaari nitong pahabain ang pila at magdulot ng pressure sa mga bansang mabagal magdesisyon. Sa kabilang banda naman, pinatutunayan nito na ang Gripen ay isa pa ring napakalakas na produkto sa pandaigdigang merkado at patuloy na nakakakuha ng tiwala mula sa iba't ibang bansa. Para sa Pilipinas, malinaw ang mensahe. Kung talagang Gripen ang nais ng Philippine Air Force, maaaring hindi sapat ang paghihintay lamang. Habang lumalaki ang demand sa buong mundo, lalong nagiging mahalaga ang mabilis ngunit maingat na pagdedesisyon. Dahil sa larangan ng modernong air power, hindi lamang kalidad ng eroplano ang mahalaga. Minsan, ang pinakamahalaga ay kung sino ang unang makakakuha ng slot bago tuluyang humaba ang pila. At kung magpapatuloy ang interes ng Canada at ng iba pang bansa sa Gripen, maaaring dumating ang panahon na ang pinakamalaking hamon ng Pilipinas ay hindi na kung anong fighter jet ang pipiliin nito, kundi kung kailan pa nito matatanggap ang mga eroplano na matagal na nitong kailangan. Mga kababayan, sa tingin ninyo, dapat bang bilisan na ng Pilipinas ang pagpili sa Gripen bago maubos ang available production slots? O mas mainam pa rin bang pag-aralan ng mabuti ang lahat ng opsyon kabilang ang F-16 Viper? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section, at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang usaping depensa at modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas.